Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Ilocos News Online. Itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH napilitan, nagbisita na sa Ilocos Norte. For a long time. Napunta na rin ang Ilocos Norte. Kung hindi pa dahil sa isang matapang, masipag na DDS vlogger, si, anong pangalan yun? Madaranhog, sinasabi niya. Kailangan ang kanyang account is Jesus Busi Duki. Sayang ang youth ba? Nang dahil dito sa matapang na vlogger, naisiwalat yung mga nakatiwangwang na projects. Tulay, kalsada, flood control sa 1st District, Ilocos Norte. Untouchable, hindi binisita, I don't know, wala, ICI, DPI, wala. Ngayon, napilitan, Secretary Vince Dizon, nandun na. Ito, palusot. Yung isang tulay sa Pidig ata ito. Hindi natapos. Dahil kulang sa pundo, hindi yan mga palusot. Tingnan natin kung naniniwala ba ang netizen sa kanyang palusot. Pakinggan natin siya. Project up po si Butang. Well, clearly naman, hindi to ghost projects. At ito, kaya rin naman hindi na tapos kasi nga, naubos yung pondo. Bitin yung pondo. Walang yung pondo o ano. Hindi ko na alam kung bakit. Wala pa ako nun. Sir, so, sir, itanong ko lang. So, bakit kailangan piece by piece po yung project, sir? Yun nga din yung tanong ko eh. Bakit ganun? Ang problema nga, sinasabi sa akin ng mga matagal na sa DPWH, kamukha ni RD Richard, nagre-request daw sila sa region o sa district, pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala or nababawasan ng malaki. So, kailangan talaga ipaliwanag natin sa lahat, kasama na rin sa Kongreso, na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project. Sinasabi mo Kongreso. Di tanungin mo ang anak ng presidente, Secretary Dizon. Ano ba yan? We were not born yesterday. Ano yung lumabas na report ng PCIG, Philippine Center for Investigative Journalism? Sino ang king of allocables o budget insertion? Sandro Marcos. Tapos sasabihin walang pundo. I don't know kung maniwala kayo. But ako, alanganin ako. Mga palusot na bilib pa naman ako sa secretary ito nung una. Ang sipag, sabi ko, ito na, matino ito. Walang inuurungan ito. Lalo na nung may statement siya na ang hirap ng trabaho ko, paglilinis ng corruption sa DPWH. Kung may makikialam sa aking trabaho, magre-resign ako. Tapos may statement pa siya sa isang Facebook reel na panood ko. Ganito rin, pisita pa rin niya sa Ilocos Norte. Yung nakarang administration kasi, sinisi na naman niya sa Duterte administration. Pakinggan natin. I-priority muna natin yung mga hindi pa tapos. Tapusin muna natin, siguraduhin muna natin. Kamukha ito. Wala namang right of way problem ito. Buti sana kung may right of way problem. Kasi kahit magpondo ka, hindi so, tulay ito tulay na hindi natapos. Yung dalawang binisita natin, itong Kabaruan, tsaka yung Loing, wala namang right of way problem ito eh. Diba? So, kailangan, tingin ko yung pag-iisip nating lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat pare-pareho tayo ng mindset, common sense. Bakit? For 3 years, Mr. Secretary, ang nangyari, binabalahura, 1.4 trillion pesos, nilalagay kung saan-saan. Kaya kung nagastos lang sana yung ganong kalaki ng pera, tapos na sana yan. Papaano? Sabi ni Congressman Chanco, ilang milyones yung naibigay sa mga pumirma sa impeachment complaint labang kay BP Sara. Tapos nauwi lang na naging unconstitutional. Yan ang
problema sa administrasyong ito. Hindi sa walang pundo. Ang pundo napupunta sa maling yun ang nakakaumay, nakakadismaya. Lang naman to. Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So lahat na po na ongoing na project natatapos. Yun ang pipilitin natin. Yun ang pipilitin natin. So, sir, so contrary po sa statement, ina-admit po ng DPWH po talaga na lahat po ng mega projects po like bridges po talagang phase by phase po talaga. Contrary po dun sa Hindi lahat. Hindi lahat face by face. Kunyari, yung mga malalaki nating bridge, yung kunyari, yung bridge sa Kabagan, yung bridge sa Camaranyugan, sa Cagayan. Inaugurate ni Pangulo yun. Yun, natapos yun, 2 taon lang. Diba? Tapos na. Yung bridge sa Bukana, sa Davao, 2 taon din, 23 to 20. Bukana. Legacy project. Duterte ang nagsimula niyan. Hindi. Nagkataon lang na naumpisa na ang construction, nagsimula 2023. O dahil kompleto ang pundo, Mr. Secretary, tanong, saan galing yung pundo? Alam ng lahat, galing sa China. Bakit nagbigay ang China ng ganong kalaking pundo? Dahil maganda ang diskarte ng aming Tatay Digong. Hindi katulad nitong presidente ngayon na inaaway ang China. Ano ngayon? May nakukuha pa tayong tulong sa China? Pati tourist, wala na. Pati investments. Chinese investors, halos hindi na magpunta dito. Yan ang payag ng si Mr. Sergio Luis Ortiz, presidente ng Philippine Exporters Association. Wala na. Nang dahil sa sigalot, tension pagitan ng Pilipinas at China nang dahil lang sa West Philippine Sea, dahil ang approach, ang foreign policy ng administrasyon is kumiling ng todo sa US at inaaway ang China. Kaya walang pundo. Huwag niyong ipagmalaki ang Bukana Bridge. Hindi legacy project ng Administrasyong Marcos. Dapat i-acknowledge nyo, nagsimula yan sa mga Duterte. Kayo lang ang nagpagawa. Klaro? Okay. Basta tayo dito sa comments, People who reacted and then comments. Nasaan? Sabi ni Telma Akinda Torres, kilala kito, pinsan kito. Okay, kahit pala hindi engineer, pwedeng mag-inspection ng kalsada. Naubos ang pundo kasi ninakaw ang pundo. Cooking show ba ito? Philippine edition. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kada kuon sa mga karon naman nagit sa pag-atop mayo nagit nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat yun kay
Nilis na gid akong atok tungod sa hinabang. Oo. E ug walay hinabang, di milis na akong atok. Mm. Salamat kayo sa Ginoo nga ihatagan ko niyo ang hinabang, nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Sure. Sa nagtabang sa sin, sponsor, Mm. salamat kayo. Oo, salamat kayo po diya.